What's up guys and welcome to IETB iOS News and Update. So hindi ko na patatagalin pa. Let's go! What's up guys? Welcome back to my channel. So guys, ito guys, nirelease na ni Apple yung iOS 17.3 Beta 1. Ayan. So guys, meron silang bagong feature dito. Actually guys, itong 17.3 ay nag-focus si Apple sa security ng phone natin. Pero bago ko ipakita sa inyo yung stolen device protection, yan yung bagong feature dito, yung security feature. Ipapakita ko muna sa inyo yung build number nitong ating 17.3. So, ang build number ng ating 17.3 ay, ayan, 21D5026F. So, since F, yung last digit dito or last letter sa ating build number, asahan natin na marami pang beta na paparating bago nila i-release yung RC or yung official public release ng 17.3. So, pag-usapan na natin guys yung stolen device protection. Itong stolen device protection guys ay para to sa iCloud. Kasi ganito yan guys. For example, alam ng kaibigan mo or kahit sinong kakilala mo yung password ng device mo. So, kung alam ng kakilala mo yung password ng device mo, pwede niyang palitan yung iCloud mo. Or yung iCloud password mo, pwede niyang palitan. So, ide-demo ko muna sa inyo. Ayan, papakita ko muna sa inyo guys na naka-off yung stolen device protection. So, i-enter ko muna yung passcode ko. So, ayan guys, so since na-enter ko na yung passcode ko, ayan, makikita natin dito yung stolen device protection. Ayan, naka-off siya. So, ito guys, punta na tayo sa iCloud para ma-demo ko muna sa inyo. Ayan, so punta tayo sa iCloud and then sign in and security. So, dyan kasi tayo magpapalit ng password, 'di ba? Sa iCloud natin. So, tulad ng sinabi ko kanina, kung alam ng kakilala mo yung password ng device mo ng device, yung passcode. Kung alam niya, kaya niyang palitan yung password ng iCloud mo. So, ganito kasi yan guys. Once na pinindot natin yung sign in and security, ayan. So, ayan guys, tinakpan ko na lang para hindi lumabas yung number ko. Ayan. So, then pag nag-change password tayo, pag kinlik natin yung change password, ayan, hihingin niya yung passcode ng iPhone mo. So, kung may nakakaalam ng passcode mo sa iPhone, kayang-kaya niya agad palitan yung password mo sa iCloud. So, ngayon guys, pag-uusapan na natin yung stolen device protection. So, balik tayo sa Face ID and passcode. So, ayan guys, no? And then, ito. I-on natin ngayon yung stolen device protection. Ayan, so since naka-on na siya, babalik tayo doon sa iCloud settings natin. Sign in and security. So ayan guys, so since nandito na tayo ngayon sa sign in and security, i-click ko na ngayon yung change password. So ayan guys, nakita nyo, nangihingi na siya ngayon ng Face ID. Ito yung isa sa feature na dinagdag ni Apple para hindi basta-basta mapapalitan yung iCloud password mo. So ayan guys, lalabas at lalabas itong security delay. Ayan. So, paano to gumagana? Para mapalitan mo yung password ng iCloud, lalo na kapag wala ka sa pamilyar na lugar. For example, yung device mo kasi ay inaaral niya yung location mo. Alam niya kung saan ka nakatira. Alam niya kung ano yung home mo. So, alam niya kung ano yung address mo. Kung nasa unfamiliar place ka or location, ayan, nakalagay na nga dyan, kung nasa unfamiliar location ka, saka lalabas itong security delay required to change password. So, once na nag-start ka ng security delay, gagamit pa siya ng 1 hour bago mapalitan or lumabas yung sa change password. Ito yan guys, so i-demo ko sa inyo. So, ayan guys, meron kang 1 hour bago mo mapalitan yung password ng iCloud mo. So, extra security na naman ito kay Apple. So, in case na nawala yung phone mo and naka-on yung stolen device protection mo, so ayan, meron kang 1 hour na extra time para ma-lock
or malocate yung device mo in case guys na nawala yung device mo. So ayan lang guys yung idinagdag ngayon ni Apple dito sa 17.3. So wala nang ibang feature pa, more on security update naman sila dito. Sa stability guys and compatibility ng mga applications, hindi ko pa siya masasabi kasi kaka-install ko pa lang neto. Pero guys, pag-usapan natin yung next release ng iOS 17.3 beta. So possible guys, i-release nila. Possible lang guys, hindi ko sigurado. Pero possible na i-release nila yung beta 2 ng 17.3 dito sa January. Ayan, baka January 4, 5, 6 or January 7, 8, 9. Pero possible January 4 or 5 or 8 and 9. Yung release ng beta 2 ng 17.3. Kasi itong dalawang to, itong last 2 weeks ng December, hindi na magre-release si Apple niyan dahil holiday. Ayan, never silang nag-release ng iOS sa ganyang date. So yun guys, hanggang dito na lang. So abangan nyo yung follow-up video ko about dito sa iOS 17.3 Beta 1. See you guys on my next video.